Hello, Collective! Welcome po ulit dito sa reading ninyo. Ito ay general reading only. Kaya for sure, hindi po lahat sa inyo makaka-relate dito sa reading na to. Take only what resonates. And by the way, timeless reading po ito. Kung kailanman po ito dumaan sa inyo, makarating sa inyo. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay sa akin sa mga readings ko. Yung mga nakaka-appreciate, and yung mga generous na nagpapadala ng support like star, super thanks, pag-a-avail ng membership and subscription. Girl talk. Girl talk, coffin, self-indulgence, golden mirror, ascending, girl with a snake. So, mukhang nag-end na itong connection na to since nakakakita ako ng coffin card dito. So, ngayon, ang nakikita kong energy dito is pagiging single, detached. Kasi nga, nag-end na yung connection eh. So, ang nakikita ko, maaaring you are, focusing sa iyong self-healing and ini-enjoy mo yung time mo lang as pagiging single, sa company ng mga kaibigan mo. Ando ka sa process ng healing, moving on, happily single, living in the moment, and having fun without attachments. Kasi itong ending na nangyari na to, or kung hindi pa nangyayari, for some of you, pwede kasing past, present, or future energies ito, no? Kasi nga, depende na yan sa inyo. Hindi naman kayo pare-pareho ng love story. Hindi rin naman pare-pareho yung mga timings. Okay? So, maaaring itong ending na ito is a transition for you para mas ma-appreciate mo yung sarili mo, yung pagiging single, kumpara nung nandun ka pa sa relationship with this person. Kasi, in a way, itong ending na to ay maaaring nakakatulong or makakatulong sa iyo para, alam mo yun, magkaroon ka ng growth and magkaroon ka na rin ng new beginnings, no? Kasi itong coffin card na to is not just about ending, ito rin ay related sa new beginnings. And ang nafe-feel ko na yan is new beginning kasi para sa sarili mo kung ikaw ay single sa ngayon. Kasi etong person na to narcissist, self-absorbed, naging one-sided yung relationship ninyo. So, alam mo yun, hindi naging maganda yung epekto na itong tao na to sa buhay mo nung kayo pa. Or kung kasalukuyan na ka-deal mo pa rin to, ka-connect mo pa rin to, So, dito, nakakakita ako ng transcending obstacles. Kasi nga, the moment na mag-end itong relationship ninyo, itong one-sided narcissist, love-bombing kind of relationship, doon ka magkakaroon ng freedom, liberation. Lumitaw na yun eh. Saan ko ba nakita ang card yun? Ito. Diyan magkakaroon ng transitioning, diyan magkakaroon ng transcending, diyan magkakaroon ng expansion sa buhay mo. Kumbaga, mas magfo-focus ka kasi merong new phase na parating sa iyo eh. And there's also something here na minimension na preparing for union. So, malay mo, na kahit ngayon, hindi mo pa na-detect yung new person, pwedeng merong new person na darating sa'yo. Nandun yung possibility.
Okay? Kung talagang i-end mo na or mag-end na itong relationship mo with narcissist, one-sided person, no? Ayan, no? Paulit-ulit eh. Lumitaw yung golden mirror. Lumitaw din dito yung girl with the snake, narcissist energy talaga. Nandun yung one-sided, nandun yung, alam mo yun, you're just being used, no? By this person. So, in short, hindi ako naniniwalang love yan kung ginagamit ka lang. Kasi hindi ganun ang tunay na pagmamahal. And by the way, kung bago po kayo, isingit ko na po ito bago ko makalimutan. Kasi malaking bagay po yung bawat isang follow or subscribe niyo po sa aking channel or page. Yan. Malaking tulong po yan. And thank you in advance sa mga magsusubscribe, magpa-follow, or mag-a-avail ng membership subscription. Kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perks sa akin ay dumiretso po kayo sa aking FB page at mag-avail po kayo ng subscription. Yun lang po yung only way. And nag-iisa lamang po yung Purple Teen Official Facebook page, Meta Verified, may check po sa dulo. Mag-ingat po sa mga scammers na gumagaya sa page ko. Ang gawain nila, sila po yung mauunang mag-message sa inyo para mag-offer, mag-alok, manghingi ng kung ano-ano, or i-add friend po kayo. Okay? Yun yung mga fake. Siyempre, kung makaka-relate kayo, magustuhan nyo. Paiwan na lang ako dyan ng like or heart, pa-comment, pa-share, and pa-tap na rin po yung bell icon. What if? So mukhang may nagre-regret dito. Nag-overanalyze pa rin, ini-imagine pa rin yung future ninyo. To ba yan? Pwedeng yung mga binabanggit ko rito lumilitaw sa cards, pwedeng energy mo yan, energy ng person mo yan, hindi ko na kontrolado yan. Ako'y taga-basa lang. Okay? At kung hindi nagre-relate sa inyo yung baraha, huwag nyo isisi sa reader, huwag nyo isisi sa baraha. Sisihin nyo yung sarili nyo kasi matigas ang ulo nyo. Kapag sinasabing card reading, hindi naman lahat nakaka-relate dyan. So kung makitid yung kokote mo, hindi mo maintindihan paano nagwo-work yung mga yan, huwag ka nalang manood or doon ka sa iba manood. Ha? Hindi ko po iindahin yan. Ano to? What if black AF? Black as fuck. Nothing adds up. Wasn't love, it was control. Diba? Kasi you were dealing with a narcissist, one-sided person, one-sided kind of relationship, narcissist person. Yun yung dalawang narcissist cards na lumitaw doon sa taas. Hindi this person is not really in love with you, diba? Yun yung sinabi ko kanina. Kasi kung talagang mahal ka niyan, hindi ka niya gagamitin, hindi ka niya mamanipulate, i-control. Okay? Ang masaklap ka kasi dito, nagiging possessive siya. Pero ikaw, hindi ka naman niya tinatrato ng tama. Maaring hindi ka nga rin niya talaga mahal or minahal eh. Kasi nga one-sided yan eh. Na-enjoy lang niya yung fact na, alam mo yon, hawak ka niya, nandun ka sa poder niya, nakokontrol ka niya, nakokontrol / namamanipulate and nakukuha niya kung ano yung mga gusto niya makuha sa'yo. Pero ikaw, sadly, hindi mo nakukuha yung deserve mo. No? So, maswerte ka pa nga kung mag-effort itong person na ito eh. Pero kahit na ganun yung nangyari, or mangyayari, kung mangyayari pa lang yan, andun pa rin yung hindi mo pa rin maiwasan, what if ganito, ganyan, alam mo yun,
Ini-imagine mo yung mga scenarios sa inyo nitong person na ito, no? Yun yung masaklap na katotohanan na kahit ano lang, breadcrumbs lang yung binigay niya sa'yo, para ka pa rin pidging-pidgy na naiisip mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Ayan, binlock ka pa nga, sino nang block sa inyo? Meron kasing energy dito ng ghosted, shut out, silent treatment, o kung alin man yung nag-a-apply sa inyo dyan. Pwedeng iba sa inyo, ginost ka pa nga nito, sinat out ka, or yung binlock ka, ni-restrict ka pa. Iba yun palang, anong feeling mo kung gagawin sa'yo yun? Ako siguro parang malulusaw ako. Personally, tatanungin ko yung sarili ko. Kasi minsan, ako kasing ganun tao ma-feel, hindi alam ko kagad kung mahal ka ng tao. And para sa akin, sobrang kadiri na. Sobrang kadiri na, nakakahiya na yung to the point na ibablock ka pa niya. Aabot ka pa sa point na hindi ko pa naranasan yung ganun. Diba? And bakit mo hihintayin? Ewan ko, ako yun Ganun ako Kasi kadiri naman talaga Hindi dahil nandidiri ako sa kanya, nandidiri ako para sa sarili ko na wala ka na bang dignidad? Na parang ikaw pa yung inaayawan, ikaw pa yung i-ghost, ikaw pa yung sa silent treatment, ikaw pa yung bablock. Why? Why, diba? Hindi mo deserve yun. Unless undeserving ka. Unless ikaw mismo, nagloko ka rin, lumandi ka rin, alam mo yun, flirt ka rin, ka rin, ang tawag dito? Two-timer. Okay? Pero hindi pa rin hindi pa rin yung tamang way. Kung may problema kayo, para sa akin, hindi pa rin yung tamang way. Naniniwala ako sa diplomasya, naniniwala ako sa usap. Kung talagang may itlog kayo pareho, may tapang kayo, kung talagang importante sa inyo yung relationship niyo, pag-uusapan nyo. Hindi ako naniniwala dun sa pagpabukas na natin. Init ulo ko ngayon Ayoko makipag-usap ngayon. Ako pag may problema ngayon na. Bukas problema pa rin yun. Hate na hate ko yung ganun. Yung mga taong palusot. Alam ko na yung bumasa kung nagpapadelaying tactics ka lang, alam mo yun. Kumbaga nararamdaman ng intuition ko, kaya talaga hindi mo ko pwedeng gaguhin pagdating sa mga ganung bagay. So, sana kayo rin, tubuan din kayo ng radar, antena, na ma-discern ninyo, ma-detect ninyo, kung ginaganon kayo. Kasi iba wala Yung iba in denial pa nga hindi illusion pa Alam mo yun? Pero minsan, sasakit ulo mo kumbaga, kung ikaw nga nahaya mong tratuhin ka ng ganyan, tapos, ine-expect ko pa ba na itong mga reading ko gagana sa'yo? Katigasan nga ng ulo mo, ilusyonada ka nga, di ba? So, hindi na ako nag-expect. Pero yung mga wise, yung mga ma-enlighten, yun sa tingin ko, baka kung marirealize ninyo, pwede pa. Okay? So, nothing adds up. Napaka-inconsistent na itong person na to. And, maaaring nagkakaroon ka na ng suspicion before, pero pwedeng ini-ignore mo nga yung mga red flags. Ayan. Excuse me. Muted, not moved on. For some of you, or for a few of you, or pwedeng for the most of you, yung iba dito, parang sinasabi nyo sa sarili nyo, okay na ako. Pero ang totoo, minumute nyo lang talaga yung true feelings ninyo. Pwedeng hindi naman kayo talaga okay, hindi naman kayo talaga naka-move on pa. Pero yun yung pinoproject ninyo, yun yung pinapakita ninyo, yun yung sinasabi ninyo. Kasi ayan still hurting, hiding feelings, fake calm,
fake smiles na okay lang, 'di ba? So, yun yung mga oracle cards about this situation na binabasa ko ngayon. Kung nakaka-relate ka dyan sa mga cards na yan, maaaring para sa iyo itong reading na ito. If not, then move on. Hindi lang talaga para sa iyo yung reading. Star card, pwedeng Aquarius energy. Kung merong mga Aquarius sa chart mo, yung person na ka-deal mo. Hierophant. Taurus energy itong Hierophant, yes. Si Ace of Cups is water. Could be any of those water signs. Queen of Wands could be fire sign. The Lovers is Gemini energy. Ano ang sinasabi ni Hierophant? Matuto ka na. Kasi mukhang itong person na to, ipinadala talaga, alam mo yun, dumating siya, dumaan siya sa buhay mo para matuto ka ng leksyon. Ano yung sinasabi ko kanina? Merong ditong learning expansion, new phase, alam mo yon, transcending, transitioning, and growth. So, sa tingin ko lang, itong connection mo with this person, itong narcissist na to, one-sided, no, self-absorbed asshole, maaaring talagang leksyon lang to sa buhay mo. Para matutunan mo yung dapat mong matutunan, mag-grow ka as a person, mas maging matatag ka, mas maging matalino ka, and mas mai-prepare mo yung sarili mo para doon sa the next one na deserve mo, yung the one mo, kung hindi mo pa talaga nami-meet yung person na yun. And, by the way, sinasabi ni Star Card na ito kasi pwedeng pag-asa, like may pag-asa pa sa love life mo. Siguro hindi man dito sa person na to, pwedeng meron ngang person na, sabi ko nga parang the divine is preparing you for a union. And ang feeling ko doon, yung union na yun na piniprepare sa'yo, kaya nga tinatanggal na yung person na hindi mo deserve. Yung mga maling tao sa buhay mo, kagaya nitong a-hole na to, para ihanda ka para doon sa next person na the one na deserve mo. Kasi ayan, nakikita ko na meron ka pang chance pagdating sa love So, hindi mo kailangan magpaka-desperate, no? Hindi ito yung end game mo. Hindi ito yung end game mo para sabihin ko sa iyo. Kasi ayan, kung hindi ka pa nakakasal, andito rin ang Hierophant. Mahahanap mo talaga yung person. Yan. Do you see the Lover's card? Star card. Darating yung person na para sa iyo Pero syempre, hindi ako propeta para ma-predict kung kailan niya darating sa inyo. No? Hindi ako nagpe-predict ng mga ganun. Pero kung ano lang yung lumalabas sa cards, ano lang yung napapakiramdaman ko, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. So, ang nakikita ko nga dito is, the divine is preparing you, teaching you yung lesson na kailangan mo matutunan, para in preparation, bago dumating sa iyo itong the one. Kasi ang nakikita ko talaga ito yung person na deserve mo, yung true love, yung soulmate connection mo. Yung person na pipiliin ka, kasi the Lovers is about choice Sacred union po ito. Marriage, ayan marriage, love, pagsasama, partnership, Hierophant, the Lovers. And anong sinasabi dito sa star card is, may liwanag at the end of the tunnel. So, kung ano man yung pinagdadaanan mo, or again, pwedeng past, pinagdadaanan, or pagdadaanan mo pa lang, dito sa person na hindi mo deserve. Yun na yun. Yun na yung transitioning mo.
Pine-prepare ka na ng divine sa pagdating nung the one. Okay? Kasi ayan may new love akong nakikitang darating para sa iyo with the Ace of Cups. By the way, this is new love. This is a blessing. This is an offer sa iyo ng divine. This is an indication na bubuksan mo uli yung puso mo. Ewan ko na lang dun sa iba sa inyo na makukulit kung bubuksan mo pa rin ba yung puso mo dito sa a-hole na to. Na minamanipulate ka lang, ginagamit ka lang. Asa sa inyo naman yan. Pero para sa akin, iba to. Para to dun sa mga enlightened, para doon sa mga magmo-move on at i-let go itong maling person na to. Yun yung makaka-receive na itong magagandang lumalabas sa cards na to. Ayan magkakaroon, kaya maging confident ka lang, wag mawala yung self-worth mo. Kasi, makaka-attract ka. Ito ay card ng attraction. Makaka-attract ka talaga ng new love and true love. New love, true love. At ang maganda kasi rito, hindi siya yung yung love lang na jowa-jowaan lang, syuta-syutaan lang. Ito ay pang iso-solidify. Dadaan sa seremonya kasi Hierophant, the Lover's marriage card yan Ten of Swords. Kailangan mo munang maranasan yung betrayal dito sa asshole na to. Kailangan mo munang maranasan tong masakit na ending. And etong ending na to, eto rin yung, alam mo yun, makaka-enlighten sa'yo. Eto rin yung magtuturo sa'yo ng leksyon para magising ka. And mas maging wise ka na. Mas maging strong ka na. And hindi yun nga, hindi ka na maghabol, hindi ka na maging desperate, PG. Ayan nakakita ako na merong new beginning na darating sa'yo Okay, so ayoko na kasi ang ganda ng mga energies dito. Hindi ko na dudugtungan yan. Okay, love you all guys. See you next time. Bye-bye.